Hi guys! Good morning ladies and gentlemen. Di umano, bilyong-bilyong pera bumabaha sa Kamara habang umuusad ang impeachment ni VP Sara. Di umano, bilyong pera ang pinamumudmod sa kada appearance. Mayroon pong bayad kada appearance. At ito'y tinatawag na appearance fee sa tuwing may hearing sa impeachment ni VP Sara. Ang tindi. At meron pang bilyong-bilyong ipamumudmod sa kada pipirma sa impeachment ni VP Sara bilang in aid of allocation. Kawawang-kawawa po talaga ang taong bayan dito sa bangag na administrasyon. Tax ng bayan, pera ng bayan, ipinamumudmod na lamang. Kaya po walang proyektong matino, walang matatag na programa ang gobyerno ni Marcos. At saan pa sila kumukuha ng pera? Mamaya po ipapaliwanag natin. Pakinggan po ninyo ang balitang ito. Inihayag ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na nagkagawian na ang tila pagpapataw ng sanksyon o parusa sa mga miyembrong hindi sumusuporta sa mga isinusulong na inisyatibo ng liderato ng House of Representatives. Yun! Isa rito ay sa pamamagitan umano ng inilalaang pondo sa mga proyekto ng mga congressional district. Chairperson ng National Unity Party o NUP ang kongresista. Isa sa mga pinakamalalaking political party sa Kamara. Alam mo, hindi bago ito kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan, madidelay yung mga releasing your projects. So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yun, no? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally, no? So, parang kumbaga, nasaan na yung lahat sa ganyan, na pagka if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Pero, ibang-iba po noong panahon ni Tatay Digong. Hindi po nangyari yan. Nangyari man yan, siguro very, very minimal lang, no? At hindi pala totoo yung sinasabi nila Abante, ni Barbers, na itong pagsuporta namin sa impeachment ni VP Sara ay ito ay udyok ng taong bayan. Hindi po. Udyok po yan ng allocables, allocation, at kada pirma ay may maleta. Yan po ang udyok, hindi po udyok ng taong bayan. Ginagamit nyo pa yung taong bayan para kayong mga NPA. Bayan kayo ng bayan. Ginawa nito ang pahayag ilang araw bago pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya umaasa si Representative Puno na igagalang ng liderato ng Kamara ang magiging desisyon ng bawat miyembro ng House of Representatives, pamurman o hindi, para sa House leadership. Yon. Anya, sa 55 miyembro nila sa NUP, 30 ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Nako. Ang iba naman, no vote anya dahil sa kanilang constituencies. Ngayon, sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Bawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. Nako. So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Nako. Okay? So if 40% of our members are going to be sanctioned for voting what they think, hindi naman siguro tama na the leadership of the party will allow this to happen, di ba? Ang umanay kaugnayan sa issue ng impeachment sa pag-release ng pondo sa mga distrito. Nabanggit din sa privilege speech ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Yan. Even in my opponent in the last elections, 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Yon. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa Ayun. impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability
or is this about political leverage? Yon. After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yon. Yung mga bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Kaya ang Ayan. kongresista nakatakda ng mag-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo dahil paniniwala nito away politika ang sanhi nito. Una na rin itong sinabi na hindi ito dadalo sa sesyon sa plenaryo ng Kamara sa May 11 kung kailan inaasang pagbobotohan ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Oh. Samantala, opisyal ng inutusan ng plenaryo ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng House members ng Committee Report No. 281 at House Resolution No. 989 na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ginawa ito hapon ng Miyerkules, May 6. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989, including its annexes through their respective registered email addresses, post electronic copies in downloadable form of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989, including its annexes in the House website, and distribute to the members printed copies of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Secretary General is so directed. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Nako. may ilang araw ang bawat House member para pag-aralan ang committee report at resolusyong articles of impeachment bago ang plenary vote sa impeachment ni VP Duterte. Sus! Rosa Licos, UNTV News. Pag-aralan. Ano pag-aralan? Tinatakot nyo eh. Pag hindi pipirma, pag hindi bumoto ng yes, pag ang binoto ay no, at kapag nag-abstain, walang pondo. Oy, pananakot yan di ba? At baka paimbestigahan pa kayo sa ombudsman. O, kita nyo? Kaya hindi totoo yung mare-review naman nila, mapapag-isipan naman nila. Wag nyo kaming gawing bobo, no? At yung mga nagsasabing, ito'y desisyon ng taong bayan, julol! Mga hunghang kayo. Palibhasa, hindi na kayo tinatablan ng kahihiyan. Mga demonyo po yan, mga yan. Ang daming demonyo dyan sa, sa kamara. Mga kampon po yan ni Lucifer. Biruin mo, pera ng bayan, pinagbubulsa na nila, totoo yan. Ito pa isang balita ng politiko. Ito, matindi po itong balitang ito. Pakinggan nyo. Kasabay ng pag-usad ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte, maugong ang usap-usapang bumabaha umano ang pera sa batasang pambansa. Ayun bumabaha umano ng pera sa batasang pambansa. Yan ang gusto ng mga buhaya yung may baha, no? Kaya lang pera yung bumabaha. Diyan sila tuwan-tuwa. Ay ginagawa umanong pagkumpas si House Majority Leader Sandro Marcos para makakuha ng sapat na boto sa impeachment. Yun. Yan ang political update ni Isaiah Mirafuentes. Nga ba? Kapal din ang mukha nitong Sandro Marcos nito, no? Kay bata-bata pa, ang tindi ng magnakaw. Magnanakaw. Tindi. Mahigit kalahating bilyong piso kada buwan ang inilaan umano ng liderato ng Kamara bilang appearance fee Oy! para sa mga miyembro ng House Justice Committee na tumalakay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo? Ito'y galing sa informante ng politiko. Ang pangalan po ng kanilang media network ay politiko. Okay? Kalahating bilyon.
Pinamumudmod para sa mga appearance fee, sa mga kangkongresista. Tuwing ikaw ay present sa hearing, sa impeachment ni VP Sara, ay mayroon kang envelope o kaya naman paper bag. Pera ng taong bayan. Talagang masasabi mong mga satanas itong mga to eh. Ayon sa informante ng Politico Abante, may 650 million pesos umanong inilabas ngayong Abril ang isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa para sa mga dumalo sa impeachment hearings na ginawa habang nakabreak ang Kongreso. Sa Mayo, makatatanggap umano mga kongresista ng karagdagang 650 million pesos. Kaya suma total, nasa 1.3 billion pesos daw ang inilaang appearance fee para sa mga makikilahok sa impeachment proceedings ayon sa informante ng Politico at Abante. Ayun. Ayon sa informante ng Politico at Abante. 650 nitong Abril, 650 na naman nitong Mayo. Bali 1.3 billion para lang sa appearance fee. Ang tindi naman ng appearance fee na yan. Billion. Kaya pala laging present yung mga NPA doon no? At itong si Jerbil talagang masigla tuwing mag-preside siya ng hearing diyan sa impeachment na yan. Billion po ang pinamumudmod. Appearance fee pa lang yan. Wala pa yung pirma dyan. Wala pa yung allocation dyan. Matatanda ang unanimous sa naging boto ng komite sa paghanap ng probable cause para ma-impeach si Duterte. Ayon sa informante ng Politico at Abante, iba pa raw ang appearance fee sa karagdagang pondong matatanggap ng mga mambabatas para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Kasama sa miyembro ng PFP sina House Speaker Bogie D at ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na napabalitang nagtatawag na raw ng mga kongresista kaugnay sa impeachment. Sa May 11 na ang botohan sa plenaryo tungkol sa impeachment ng pangalawang Pangulo. At ayon sa informante ng Politico Abante, posible raw maglabas na naman ng pera ang liderato ng Kamara para maabot ang target o nila na 200 boto para matuloy ang impeachment trial. Para sa Politico 90, ay Saya Mirapuente. King inang yan. Talagang pinamumudmud yung pera ng bayan. Galing lahat po yan sa taong bayan, yung perang yan. Biro mo, bago mo magawa yan, at kung kaya mong gawin yan, hindi ka normal na tao. Hindi po gawain yan ng normal na tao. Baliw, bangag, demonyo. Demonyo lang ang makakagawa niyan. Kung ikaw ay normal na tao, hindi mo yan magagawa. At yung iba, ayaw naman talagang sumuporta. Kaya lang, mas nananaig sa kanila yung allocation. Dahil magiging for later release yung kanilang budget sa kanilang mga proyekto. Ang iniisip daw nila yung constituent nila. Pero kung ganyan naman na hindi masaya yung kalooban mo, bakit ka pipirma para sa proyekto? Hindi na siguro maiintindihan po yan ng taong bayan. Kaya lang ang kinatatakot nila, kapag wala silang proyekto, parang wala silang mukha na maihaharap sa kanilang constituent. Yung bang parang wala silang nagawa. Kasi kapag may proyekto, ipapangalanda ka nila. Ganyan po yung mga politiko Diyan na po nasanay talaga yung mga politiko natin. Papangalanda ka nila na, ito po proyekto ko, boto nyo ako sa susunod. Ganon yung style nila Hindi na po nabago Since 1960s pa yata. 1950s pa yata, ganyan na yung mga kalakaran ng mga politiko. Kailangan mayroon silang, so dapat mabago yan. Pero nabago yan na yan dati ni Tatay Digong At itong mga bilyong-bilyong pera na inilaan
at ipamumudmud nila sa mga congressman. Isa pa na inihinala natin, ito pong crisis sa langis. Yung gera po sa Iran, Israel at Amerika. Nung nagkaroon po ng gera dyan, biglang pumalo ng mataas ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Sinasabi po ng mga grupong transport sector na hindi naman talaga ang gera sa Iran ang dahilan kaya nagkaroon ng crisis sa Pilipinas o tinatawag na energy crisis. Maapektuhan man tayo, kaunti lang. Dahil meron pong supply marami. Pwede kang kumuha sa Singapore. Mura pa. Yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Pero dinadahilan lang talaga nila yung gera sa sa Iran. No? Ang gumawa talaga ng krisis, according po sa Manibela, yung transport sector, ang gumawa talaga ng krisis ay ang gobyerno ni Marcos at ang mga oil companies. Para ano? Para gatasan ang taong bayan. Tiyak nagkasabuatan yung dalawang yan, gobyerno at oligarko, para magkamal ng pera. At inihayag din ni Marcoleta na 3 billion a day noong ang presyo ay 140, 150, umabot pa sa iba na 170 billion, 3 billion a day. In-expose yan ni Senator Marcoleta. So, yung makukulimbat ng gobyerno, natural, may parte ang gobyerno dyan. Yan po yung gagamitin para ipamudmud. At syempre may sobra pa dyan, kanila na yung sobra. Opo. Ginatasan lang po tayo dyan sa pagtaas ng diesel at gasolina. Dahil sobrang taas. Tumaas man dapat konti lang, kagaya po ng ibang kapitbahay natin sa Asia. Konti lang po yung itinaas nila. Yung ibang nagtaas ng malaki, ganun din siguro yun. Nagsabuatan din yung gobyerno at mga oligarko oil companies nila. Or talagang yung iba siguro, mayroon silang sariling refinery, talagang tinaasan lang nila para makapagkamal din ng pera. Pero marami pong bansa na kaunti lang ang tinaas. So isa po yan sa pagnanakaw. May pangalawa pa. Ito po, yung Meralco. Yung maraming dagdag singil. At inamin po ng Meralco, hindi po napupunta sa amin yan. Sa gobyerno po napupunta. At ipinagtanggol ito ni Sherwin Gatchalian. Ito raw ay importante para sa 4-piece anak ng wewet. Mayroon pong budget ang gobyerno itong 2026. 6.3 trillion pesos. Kasama na po sa GAA yung 4-piece na budget dyan. At yung ibang mga senior citizen, nandyan na po yan sa budget na 2026. Bakit hihingi pa sila ng dagdag singil sa kuryente? Yan po ay pagkamal lang nila ng pera para gamitin dyan siguro sa impeachment at sa iba pang mga binabayaran nila. Ang dami pong binabayaran ng gobyerno ni Marcos. Sa vlogger lang troll. May mga big time troll pa. Yung mga big time troll, meron dyan mga abogado, mga political analysis kuno, merong mga media, ang dami po nilang binabayaran. Sa atin po kinukuha. Talinuhan nyo. Kaya sila sumisingil ng dagdag singil sa Meralco
para po mangalap ng pondo para sustentuhan yung mga binabayaran nila. O isa na dyan si Soto, si Lacson, baka buwan-buwan may maleta yan para pagtakpan, ipagtanggol ang mga magnanakaw. Diyan po kinukuha sa atin. Sa atin pa rin po kinukuha. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.